John John Estacio and family, Chito Umali and family, Alma and Henry Cornejo and family, Jeff Villanocha, Karaan family, Joey D. Montas, Joshua Montas, at Idabel Pagulayan. Gayon din po para sa speedy recovery and complete healing ni na Father Bernardo De Caprio, Anatolia Cornejo, Anacleto Alipinin, Maria Rosario Malanay, Francisco Landrito, Ana Gonzalez, Mary Rian Santos, Juanita Mendoza, Jennifer Mendoza, Lourdes Ocol, Alegria Riotoc, Emmanuel Tropa, Irene Bernal, Jericho Porte, Josefina Landrito, Virgilio G. Cruz, Juan Crisostomo Bautista, Daisy Pacobe, Delfina Capistrano, Jovan Sabinorio, Ernesto Huta, Kurt Gaston, at Mandy Gaston. Para sa special intention ni na Emma Ruth de los Santos, Ferdinand M. Simon, John Jeric Simon, John Lloyd Simon, Rolando de los Reyes, Pasita Rodriguez, Nestor V. Valencia, at Elpidio Huta. Gayon din ilakip natin para sa mga kaluluwa ni na Crispiniana Matillos, Rodolfo Sulit, Benito Gablan Sr., Feliciana Sanchez, Manuel Sanchez, Josefino Pagkalinawan, Romeo Mendiola, Romel Mendiola, Imelda Mendiola, Hermes Magdaraog, Renato Chavez, Marites Calvadores, Elias Vincent Carino, Remedios Ramos, Alberto Soriano, Leonita D. Soriano, Romulo D. Soriano, Jose Brillo, Yen Brillo, Betty Bao, Avelino Bulacan, Ruther Pailan, Marilu Rueda, at Corazon Bertumen.
Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinakita niya na ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian ay nagmumula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at pag-uusig, alinsunod sa mga nasusulat sa aklat ng mga propeta at ng batas. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus na siyang nagdulot ng kanyang kaluwalhatian, mamulat nawa tayo sa katotohanang ang mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa. Tumayo po ang lahat at sabayan natin ang koro sa pambungad na awit. Tawag namin laging dinggin, samo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Kami ay kaawaan, O Diyos na walang hanggan. Tawag namin laging dinggin, samo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, umuusad na ang panahon sa ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating kaligtasan, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kung saan itong nasabing pangalawang linggo, ito'y isang magandang palatandaan sa unang mga tagasunod ni Kristo na nangangahulugan na hindi sila nagkamali na naging tagasunod ni Jesus. Sa atin ngayon, ano ito sa atin? Nakadagdag ba ito sa atin ng ating pananalig? Yun ang katanungan. Anong mga tanda sa ating pananalig sa Kanya? Yun ang katanungan. Bago sa lahat, pagsisihan muna natin ating mapagkukulang o kaya mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon,
Kaawan ta ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ginantimpalaan ng Diyos ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ni Isaac. Bukod dito'y pinagpala ni Yahweh ang lahi ni Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo'y pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo'y pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod na kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng pagmamahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng pagmamahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap na nalupi. Masakit sa kalooban ng puot,
Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y niligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon'y mag-aandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalaga. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirap sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako ko sa'yo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging maghihintay. Hindi ipinagkait ng Diyos ang buhay ng kanyang anak upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay tanda ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri Sa sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok ng Tabor. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita ng mga alagad na nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuutan at naging puting-puti. Ano pat walang sinumang makapagpaputi ng gayon na at nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito. Ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Nasa 2 linggo na tayo sa panahon, sa espesyal na panahon, ang panahon ng Kwaresma. Lagi kong binabanggit, pabalik-balik. Bakit espesyal? Dahil ito ang panahon sa pagsasanay kung paano tayo maging banal. So yun ang espesyal. Tayo nagsasanay paano maging banal. At kung maging banal na tayo, dahil sa ating pagsasanay, maging karapat-dapat na tayo makapasok sa kaharian ng langit. Yun ang paalala. So, yun ang dahilan na itong espesyal na panahon bilang ang araw. Dahil espesyal, huwag sayangin. Yun ang paalala. Baka sinasayang lang, ha? Ay itong espesyal na panahon. So, itong, sa mga alagad, dahil nangangamba pa sila
wala pa kasing nangyari eh. Wala pang nangyari noong unang panahon, nung sila ay naging tagasunod ni Jesus. Hindi pa nila nakilala si Jesus ng lubos. Hindi katulad sa atin. Marami na tayong narinig. Ang mga alagad, wala silang narinig. Nakita lang nila si Jesus, pero hindi nila kilalang kilala ito. Sa atin, mula pa sa pagkabata, tinuruan na tayo eh. Nakalamang tayo sa mga alagad. Sa madaling sabi. So kung hindi tayo maligtas, kasalanan na natin. Bakit? Binigyan tayo tinuturuan tayo at binigyan pa tayo ng simbahan ng espesyal na panahon sa pagsasanay. Kung sayangin natin ito, kasalanan na talaga natin kung mapunta tayo sa impyerno. Kasalanan natin yan. Ngayon, nitong nung ang mga alagad na bilib ang mga alagad kay Jesus dahil sa kanyang kapangyarihan, pero tinutuligsa si Jesus at pati ang mga alagad. Dahil maraming mga kababalakang nagawa si Jesus, pero hindi naman bilib ang mga kalaban. At tinagurian pa silang mga marumi sila. Bakit marumi sila? Ay, nakisalamuha sa mga makasalanan. Nakasalamuha sa mga may sakit na kanilang tinutulungan. So, lagi silang tinutuligsa na ano rin. Nagdalawang isip din ang mga alagad. Tama ba tayo na naging tagasunod nito? So yun ang dila na ang ating Panginoon sa pangamba ng mga alagad ay isa sa dahilan na pumunta siya, umakyat sa bundok ng Tabor. Sino nakapunta dito sa bundok ng Tabor? Ikaw, Esther? Nakapunta ka na, ma'am? Cora? Nakapunta ka na? Wala pa? Sino dito nakapunta sa bundok ng Tabor? No? Pag pumunta kayo, isama niyo ako, ha? Talagang mataas talaga ang bundok. Ngayon, doon sa bundok ng Tabor, nagbaguan niyo ang ating Panginoon. Nagbaguan niyo siya. Sa kanyang pagbabaguan niyo, na doon na ipakita ni Jesus na hindi nagkamali ang mga alagad na sila'y naging tagasunod niya. Nagdalawang isip sila kung tama ba sila. Nung pagbabagong anyo ni Jesus, nagkaroon ng transfiguration, doon nakilala ng mga alagad, hindi pala tayo nagkamali. Dahil kung tayo'y maging matapat lamang sa Kanya, may kaluwalhatian pala. May kaluwalhatian. Hindi pala tayo nagkamali. Siya pala ang tunay na Mesiyas. Bakit sinabi kong tunay na Mesiyas? Dahil may nauna kay Jesus, nagpakilala na sila ang mga Mesiyas. Hindi lang
may mga matunog na nauna kay Jesus, nagpakilala na silang Mesiyas. Pero noong namatay, tapos na ang buhay. Wala nang narinig. Wala nang narinig. Pero ito, si Jesus, doon sa nakita na wala. Nakikipag-usap si Jesus kay Moises. At yung kilalang propetang si Elias, hindi pala sila nagkamali. So, nakita nilang kanilang sarili na swerte pala tayo. Mapalad tayo na naging kanyang tagasunod. At narinig pa nila ang salita ng Ama o ng Diyos. Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. So ang Diyos na mismo, ang Ama na mismo, ang nagpatotoo. Na si Jesus, ang anak. So yun ang dahilan na nakita ng mga lagda, hindi tayo nagkamali. Kayo, hindi ba kayo nagkamali? No? Sa atin, isang paalaala rin kung na-realize ng mga alagad na sila'y mapalad na naging tagasunod ni Jesus, tayo. Paano tayo maging mapalad? Mapalad din tayo na tayo naging kabilang sa simbahang itinayo ng ating Panginoon. Mapalad tayo kumpara sa iba. Kung pag-isip-isipan natin. Bakit? Ang simbahan natin ay tinaguriang katawan ng ating Panginoon. Meron bang ibang ganyan? Wala. Meron bang ibang mga simbahan na tinawag na katawan ng ating Panginoon? Ang simbahang Katolika lang. Sumapalad tayo. Dahil, kung ito ang katawan ng ating Panginoon, hindi pwedeng mapahamak ang katawan ng ating Mesiyas. Sumapalad tayo. Pabayaan ba ng ating Panginoon ang kanyang itinayong simbahan? Pag-isip-isipan natin. So, kailangan talaga na mag-isip-isip tayo. Mapalad pala tayo. Pero meron lang tayong gawin. Makinig. Dahil ang sabi kasi ng Ama, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Anong pakinggan natin siya? Dahil ang sabi kasi ng anak, si Jesus, kung sino ang sumunod sa akin, limutin ang sarili. Limutin ang sarili. At sumunod sa akin. Nalimot
Nasunod ba natin? Limutin ang sarili. At kung limutin ang sarili, ano, ibig sabihin, ang nauna sa atin, nagbigay sa atin ng halimbawa, meron na. Sino ito? Ang mga alagad. Iniwan nila ang lahat. Limutin na sarili. Pangalawa, handang magsakripisyo. Isakripisyo ang pinahalagahan mo. Anong pinahalagahan mo sa buhay? Handang ialay sa Panginoon. Sa unang pagbasa, anong inialay na pinakamamahal ni Abraham? Anong inialay niya sa Diyos? Pinakamamahal niya? Ang kanyang anak. So yun ang pinakamahal ni Abraham sa buhay. Ang kanyang anak. The only son. Handang ialay sa Diyos. Dahil may hinihingi ng Diyos eh. Abraham, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Ialay mo yan. Masakit kay Abraham. Masakit. Pinakamamahal sa lahat ang kanyang anak. Pero dahil hinihingi ng Diyos, handang ibigay. Ang Diyos mismo, pinakamamahal niyang anak, si Jesus, handang ibigay sa ating lahat para sa ating kaligtasan. Sabi pa nga ni Jesus, Ama, kung maaari, alisin mo ang kalis na ito. Pero ikaw pa rin ang masunod. Hindi. Talagang nagbago ang pasya ng Ama. Ibinigay talaga ang anak. So, nasunod ang lahat para sa ating kaligtasan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ngayon, sa panahon ng Kwaresma, gusto rin natin na masunod ang Diyos para tayo'y mapabilang sa pinagharian ng Diyos, para tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Binigyan tayo ng panahon sa pagsasanay na isakripisyo ang ating pinahalagahan. Nagawa mo na ba yan? Na isakripisyo yung pinahalagahan. Ibigay sa Diyos. Nabigay mo na ba? Binigyan tayo ng espesyal na panahon sa pagsasanay. Na magsasanay tayo para sa ating kaligtasan. Sa panahon ng Kwaresma, ano yon? May mga gawain para sa ating kaligtasan. Sa panahon ito. Anong pinahalagahan mo sa buhay? Pagkatapos ng
sa trabaho mo, pagkatapos sa trabaho mo, anong mahalaga sa'yo? Magpahinga ka. Napaka-importante yan. Magpahinga ka. Pagod ka. Di ba? Pagod ka. Anong nasa isip mo? Gusto ko ba mahinga? Pagod ako. Dami ko kasing ginawa sa araw na ito eh. Mahalaga yun. Naisakripisyo mo ba yan? Para sa Panginoon. Baka hindi. Naisakripisyo mo ba yan? Yung pagod mo, naisakripisyo mo ba yan? Baka hindi. Kanina kasing tanghali, hindi ako nakakain ng husto. Ngayon, pagkatapos ng trabaho, gutom ako. Pag-uwi ko, kailangan kakain ako. Mayroon pang imbitasyon na magkita sa isang restaurant. Gutom ako. Kailangan makakain ako na. Naisakripisyo mo ba yan? Para sa Panginoon. Baka hindi mo naisakripisyo yan. Gutom at pagod. Dahil sa Panginoon. Tinuturuan tayo na magsasanay sa pagsakripisyo. Dahil yung iba, pag hindi masanay magsakripisyo, kahit sa panahon ng Biyernes Santo, hindi nga kaya na hindi makakain ng karne. Hindi na kaya. Hindi kasi nasanay eh. Gusto talagang kumain ng karne. Bakit hindi nasanay magsakripisyo? Yun ang paalala para sa ating lahat. Sa panahon ng Kwaresma, espesyal na panahon sa pagsasanay. Para sa ating kaligtasan. Na magsakripisyo talaga. Pag sa panahon ng Biyernes, wala pa namang Biyernes Santo. Pwede kumain ng Pero yung iba, nagsakripisyo, nagsasanay. Nagsasanay. Sino ang natin? Sino ang natin nito? Paano natin ito sinunod ng mga alagad? Di ba? Pag binigyan ng assignment ang mga alagad, anong sabi ni Jesus? Tumawid tayo sa kabilang ibayo para kayo'y makapahinga ng kaunti. Para makapahinga ng kaunti. Punta tayo sa kabilang ibayo. Nung napunta sa kabilang ibayo, nakapahinga ba sila? Hindi. Bakit? Maraming taong nakaabang doon. Sa kabila. Kung gaano karami ang sa tao na kanilang iniwanan sa kabila. Pagdating doon sa kabila, mas marami pang tao. Nakapahinga ba? Wala. Yun ang buhay Kristiyano. Maraming isakripisyo. Pero ito ang ito ang katapat. Kaluwalhatian. Kaluwalhatian. Yun ang paalaala para sa ating lahat. Na sana matuto magsakripisyo. Ano dito pag Biyernes? Anong gawain sa panahon ng espesyal na panahon ng Kwaresma? Anong gawain natin?
Baka nalimutan na ninyo. Wala kayo. May mas napahalagahan. Yun ang paalala. Kung isipin natin, personal, karapat dapat ko ito eh. Kailangan ko ito eh. Kailangan ko ito eh. Totoo naman. Kailangan mo talagang mamahinga. Kailangan talagang, tugunin yung gutom mo eh. Kailangan talaga yun. Pero, may hinihingi ang Diyos sa iyo. Para sa iyo lang yun. Hindi para sa Kanya. Yung hinihingi ng Diyos, hindi para sa Kanya. Ang hinihingi ng Diyos, hinihingi ng Diyos sa atin, para sa atin yun eh. Hindi para sa Kanya. Ganap siya eh. Kumplito na siya. Tayo ang wala, ang kulang. Gusto ng Diyos na maging ganap tayo tulad niya. So, kailangan handang magsakripisyo. Anong sabi ng Diyos? Kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa mundong ito, ikaw ang pinakamayaman sa mundong ito, kung wala sa iyo ang buhay na walang hanggan, ano yun? Wala. So, handang magsakripisyo. Yun ang paalala. Para tayo'y kapiling niya sa kanyang kaharian. Yun ang sa panahon ito, panahon talaga sa pagsasanay. Sana klaro ito. Pag hindi ito klaro, baliwala. Anong sabi ng ating Panginoon, anong sabi ng Diyos? Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. And then, sana sa ating pakikinig, na napabilang na tayo sa kanyang katawan, ang simbahan. Sana lubos-lubusin na natin para matupad na tayo'y talagang tunay na mapalad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, dumalangin tayo ngayon at ang ating itutugon, Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ni Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari, mga relihiyoso at relihiyosa, ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inalipusta,
mga biktima ng karahasan, mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi kami madaig ng kamatayan at manatiling panatag sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang aming bayan. Maaninag nawa ng mga kapatid naming yumao ang kaningningan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga family pledger ng ating parokya, nawa sila'y pagpalain ng Diyos dahil sa kanilang kabutihang loob. At para sa mga pledger na may karamdaman, nawa sa dakilang awa ng Diyos, magkaroon sila ng agarang pagaling upang makapagpatuloy sila ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga sponsors ng Bulaklak, naway pagpalain at makamit nila ang kanilang natatanging kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak, mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Sinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin, handog, pasasalamat tayong lahat. Panginoong Diyos, tanggapin mo po ang aming handog, bunga naming pinagpaguran, at ang pagunlad na makaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami, ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Gawin mo kaming mga kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Amen. Jesu Kristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo inialay, aking buhay pagpalait bihagi upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga'y higit sa ginto, pagkat Diyos ko tangi mo hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Mga kapatid, manalangin tayo upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat
sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapay magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakagdaan mo, Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po. Ipagbunyi natin misteryo nating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, naming Papa, ni Milo, naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo-sumoy na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pag-isahin natin ang lahat na dalangin sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kapangyarihan at ang kapurihan, Bagpasa- at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbigayan rin. tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo.
Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kung iyong nanaisin aking akuin at babalikatin ang krus mong pasanin. Kung iyong ibigin, iputong sa akin, koronang inangkin, pangtubos sa amin. Kung pipili, abalipin, sabay takin, krus na landasin, galang kayakin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susundin. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong
tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Dumudulog din kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel at mga anghel sa langit, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapwa nating ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay, ang ating sariling kakayanan. Bigyan natin ng kahalagahan, ang ating sarili ay ating ilaan sa ating kapwa, sa kanyang kaunlaran. Kapwa nating ialay ating sariling kamay. At bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay. Panatilihin po natin ang katahimikan sa ating paglabas sa ating simbahan.